Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpadlambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Noda Veritas, 7 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat, magahigala, kumusta, mayong hapon kaninyong tanan o niya nasabta, magapadagan sa atong tulumanon ang atong Noda Veritas, may hapon sa atong mga karaan, mga dugay-dugay na nga nakasunod din sa atong programang Noda Veritas program. Salamat kayo sa atong mga bag-ong suki, ibaw ko nga naay bag-ong tigsunod din sa atong programa. Thank you. O manginaot ko nga kanunay kamong mauban mukuyog kanako hantod na sa alas 4 antak na sa kahaponon sa ato nga pagpadagan sa programa. Now, katong gusto nga magapadangat sa pangutana, dial mo sa 0917 704 3210. Ako balikon ha. Dial mo sa 0917 704 3210. Bisan og taas pa ng inyong pangutana, pwede na madawat na mo dire. Dili ni katong cellphone nako nga labi-labi to ka daan o niya dayon kun ato nga ipindot na to ang palong. Ang to garo pag ko maka labo nakalakaw ko pero kalimot kog dala ba sa kuan pod cellphone, no. Gasalig ba kay dunay laing alternative na to. Anyway, subli bag hapon og sa atong mga karaan, mga bag-o na tong mga suki. Part kini atong programang Noda Veritas, doon na tayo YouTube channel na ini. Mahimo ninyo nga i-type lang ang Noda Veritas CDO. Mugawas dayon ang tanang gipang post sa Noda Veritas program. O ang ako lang sugyot mao nga kung gusto mong maminaw, iato lang o gabi kay kini gasto sa oras kay hapit mag-usa ka oras ni. No nga programa, so kinang lang yung gahigda-higda ka na unya maminaw ka nining maong programa para ma-review ninyo, makatunan ninyo unsay atong gipang tagawtaw. Now, nakadumdum ko na itong Bernes, si Rodney ba to? Rodney Rock'n'Rolla. Nangutana siya kabahin sa two notice rule, no? Nasayop ko kay nag-explain ko pero mauna da ito ang two notice rule. Way kausaban Rod, way kausaban ang procedural due process of notice and hearing, no. Mao man ang pinaka fundamental. Dili na pwede nga limtan nato tungod kay ikaw dato, tungod kay unsa ka ba sa ibuhag nga kahimtang sa atong katiligban. Di gina malimtan og dili angay isalikway kanang gitawag nato og procedural due process. Duha man gud ni kamatang sa ato ang due process part, no. Naay procedural, naapoy substantive due process. Kini nga to ang gi-emphasize nga angay natong sundon sa bisan kinsa aron nga ma-assert nato nga atong tagsa-tagsa ka mga katungod, no. Isip usa ka individual, isip usa ka lungsuranon sa nasud sa Pilipinas, mao kini ang procedural due process. Dinhi nakasakay na ang two notice rule. Ang sayop ko lang kay wa gyud nako ma-emphasize ang two notice rule, pero
ang kahulugan og ang meaning niini mao katong akong gi-discuss natong mayaging nga Bernes. Tanaw ninyo maora gyud tanan, no? Maora gyud tanan. So in fact wa makay na siya ma-invoke part, no, ilabi na sa atong mga trabahante. Musaler lani kung panalitan na duot na ang mga kaso hanton maabot ditong dapita sa NLRC, hanton maabot dito sa Supreme Court. Doon ay dako nga posibilidad nga ma-invoke nimo na, pero mao lang gyapon ang kahulugan, due process lang gyapon, no, due process lang gyapon. Usay good pod na bitay gitawag nato sa ato aga doktrina, no, sa ato nga balaod nga naay gitawag nga judicial legislation. Nanunsa makanang judicial legislation. Ang two notice rule sanga, no, bunga lang na siya gipanamkon kana sa judicial legislation nga ang unang nakamugna mao ang Supreme Court. Now, atong tibanan nga ang Supreme Court kung magpakanaog og desisyon balaod na. Ubang ani matingala ka, no, nga sila mismo nagahimo og balaod nga kongreso ra man tay makahimo sa balaod. So kana nga sitwasyon mo nang gatawgon sa mga batid sa pamalaod nga judicial legislation nga ang judiciary pwede di ay makapalabang og balaod nga angay ipasunod nato sa tanang katawhan sa nasud sa Pilipinas. Ang usana na nga natukod na mugna nga doktrina mao kanang two notice rule. Pero ang kahulugan ug ang meaning mao ra gud. So dili nato angay libgon ang atong mga suki nato mga tigpaminaw, ilabi na sa atong mga suki nga murabag sa sinugdan ng galabad na iyang ulo nya hanto karon kay init ra bang panahon basin mo samot og labad. Oo. Si Rodney masiguro to na nagapadangat sa pangutana, at least ako kining gi-clarificar dinis ato pagpanaguban. Kay kun imong subayon ang PD 442, ang Labor Code of the Philippines wa magiskot may tungod niya na. Okay? Sige. Kajot, nawala ko. Okay. Nasabud lang kajot. Dira. Unang pautana gikan ni John Macas. Noda Veritas, Sir Frank, kung mag-ilis kag apelyido sa bata o sa imong anak, mga pila kabulan ang pagpaabot aron mag-grant. Di na ko mahibawan, no? Di na ko mahibawan, magagad kini sa proseso, no? Kay ang pag-ilis og apelyido dili ni ordinaryo nga proceedings, no? Kinahanglan mo agi pagita sa korte. Okay, mao man na ang balaod. Ilabi na ang pitsa sa pagkatao, kana importante ka na kaayo, dili na pwede nga usabon nga ato lang nga discretion. Kinahanglan ato kanang isango diha mismo sa korte. Gawas kon mag-usab ta sa atong alias, nickname Silve, kana dili na siya sa mga gitawag sa atong balaod. I think Republic Act 1948, no? Ang balaod nga ang nagapatuman na mao ang PCSO, kining PSA, no? Ang mga local civil registrar. Ang pag-usab sa mga nickname giisip kana nga typographical error. So kung gusto nimo nga koreksyonan, no? Ingon ni ana pananglitan nagasinayop ang spelling, dili na kinahanglan mo agi na sa korte except kining imong gihinganlan nga apelyido, mag-usab sa apelyido kay kini dili siya basta-basta ka proceedings, kinahanglan mo agi kini sa korte na litigation nga ipaygayon nini aron nga mahimo valid or mahimo nga enforceable ang order, ilabi na kung ang order nagsumikad gikan mismo sa korte. Now, as far as the period to resolve, dili na ko ni mabawan, pero dili gyud ingon asin nga dugay gyud kayo, no? May bawaan ninyo ni kay ingon ni inigo dili man ni ingon nga adversarial nga proceedings, no? O dili ang imo lang nga kuhaan nimo og consent maoman ang local civil registrar in coordination sa ilang national office na ini, no? Nga kinahanglan nga in order ang record o kayon ang tanan nga mga relevant nga mga records kay
natural, you have to explain ngano nga magpuli kag apelyido. Dili na basta-basta pulihan ang atong apelyido. So, di na to matagnaan, John, pero sigurado ko, John, nga kung ang pag-usab sa apelyido may pangutanam, usab na anytime. Okay, gikan ni Suroy-Suroy ni Libs Mutoblag, Nuda Veritas, ground for annulment ba kung imong partner nakaburos o naburusan sa uban. Kini be maigo kini sa matawag nato nga concubinage or kining concubinage or kining sa sala sa asawa, adultery, no? Pwede kini siya nga mahimo nga ground for annulment. Pero pwede pod nga kung gusto ka nga di na nimo siya purisyohon, file nimo og separate nga kaso nga adultery or concubinage ba, aron nga mao magyapon ang epekto, no? Kay nauwawan ka na, no? Kay nagapabuntis siya or namuntis siya og lain na dungog, na daot ang dungog sa inyo nga familia. Murasad mo na og pero ang annulment ang epekto separation magyud na, magbuwag magyud na sila, no? Ang annulment ang epekto mao nga pwede ka magpakasal og lain. Ang epekto sa annulment. Diri sa adultery ang kauwawon lang atong sagubangon na dili lang sa adultery kundi ang concubinage pod at the same time. Oo. Okay? Sige. Kabaw ka kana nga mga kaso mahal kay na. Ilabi na kung annulment of marriage. Okay. September ko. Nuda Veritas, question, ingon pa niya. Pwede ba, Sir Frank, i-post sa social media ang tao na ay warrant of arrest? Dili ba ko ma-cyber libel ni ana? Ay na lang na siya i-post. Okay, dili man classified as confidential kana nga document ang warrant of arrest. Ang wrongful act diha nga nakit-an ako mao ang the act to publish or to post such a warrant of arrest in kanang gitawag nga social media. Mura man na nga kay bawa nimo nga the warrant of arrest is a public document. That is a document issued by the court. Okay? Pero kung panalitan for whatever purpose, ganahan ka gyud nga i-post nimo na for what? So gusto nimo pakaulawan ang kaduganan siguro sa katao. So kung ang imong tuyo maong pagpakauaw, so dili na siya maayo. It may somehow amount to cyber libel. Ilabi na kay naa sa social media imo nang ki-post. Sa libel god, ang importante diha nga elemento nga mosangko kita sa libel ang pag-publish sa usa ka malisyoso nga statement, sa usa ka malisyoso nga document nga mao ang panamastamas o pagdaot sa kadungganan sa usa ka tawo. Mo na atong bantayan. Ayaw mo ang ubang ani doon ay nakasulti na ko nga, Sir Frank, pwede ba nga na ako'y amiga nga teacher, unya daghan ka utang sa iya ha, iyang ibutang sa Facebook, naku advice nga tangtangon, gitangtang masab, gitangtang, dili mayon, sa may intensyon, ano magyud lugar, di ba rin mahimo iyang atuan sa ilang balay? Ang ano magyud lugar nga magahago pa sa tuplok-tuplok na ng cellphone diya, unya ibutang ang mga nakautang sa iya diya sa Facebook. So may yan tuyo. Di ba? So naa siya ulterior motive. Ang usana na nga duda ko, gusto niya nga pakaulawan ang nakautang sa iya nga wa magbayad ang tug karong mga panahon na. Mao siguro na iyan tuyo. Unsa pa man di ay? Di ba? Sige. Si Wero Tan, pwede ba sir i-post sa social media ang tao na ay okay. Ako na nag-explain ha. Good afternoon, sir. Tognaw gyapon dire. Amo ba? Si Wero Tan sa Italy. Pero arang-arang na kay dili na below zero.
Grabe sa ng bilusero Sos, kurog magyud na. Mag-inom tag whiskey diha na wani sa gulsagol. Maghukas ka lang. Okay, Rodney Rock'n'Rolla. Rod, ang imong ikaw ba itong nangutana na itong mahitungod sa to notice roll? Okay, thank you for that question. Noda Berita, Sir Frank, I have a question. Kinsay pwede nako singlon sa nakautang sa akua pananglit na matay tong nakautang sa akua ang mga tagtungod. Oo. Ang mga tagtungod, i-explain ko nimo Rod no para masabtan nimo nigmayo. Nakautang nimo ang usa ka tawo na amoy kontrata na ay obligasyon siya sa pagbayad. Natural ikaw mag-obligar po ka og hatag sa corresponding receipt, di ba? Now, panahon nga mamatay ang utangan, unsay may tabo sa utang, makwits ba? Dili na siya makwits ang utang sa nakautang nimo. Ngano man, tungod kay ang namatay adunay gitawag sa balaod nga estate. Mga kabilin. Adto nato kuwaon ang iyang utang nga gi-execute niya tali nimo og niya. Ug sa inyong mga sabot-sabot, adto nato kuwaon ang iyang utang sa iyang kabilin. Panalitan. Ang nakautang nimo adunay 1 million ka pesos nga estate. Bili sa iyang mga kabilin. Adto nimo i-charge ang iyang utang. Ang maga-facilitate niya na mao ang mga sumusunod. So adto kuhaon, dili mo quits, dili matangtang ang gatawgon nato nga utang except sa criminal liability. Take note, kini utang ni dili siya criminal liability part, no, civil kini siya in nature. So sa civil kining utang-utang dili siya pwede nga pagkamatay mawala na yung utang. Siya ay grasya sa Dios namatay na gyud si Papa, di na gyud siya makabayad sa utang sa sakyanan kay sus dako magbayron nun 50,000 ang buwan. Oo, di ka kaipsot na. Maningil gyapon ang dealer sa sakyanan dito sa estate sa namatay. Magbayad gyapon. Except lagi sa ako nag-ingon nga criminal offense. No? Normally, ang ato ang attitude mao ni, kung mamatay na nga ni ang criminal, tubang siya kaso, na file ang kaso sa korte, kamulo og hearing, i-heart attack ang mao nga akusado, patay. So, naay mga pautana. Ang mga pautana, kung mamatay, wa na ba siya tulubagon? Yes, wala na. Ngano man, kay sa kriminal, ang kapainan ni mo preso. Nausaw man ni mo pagpreso kung namatay naman na. Imo nang lahungan ng lungon niya ipansak dito sa Colombia. Di man mahimo. So makwits ang iyahang criminal responsibility. Example, murder, no? Or homicide man panalitan, wag tang na. Pero ang iyang civil damages, magpabilin. Unya, adto i-charge sa iyang estate. Dili na mawala hantod masiro na siya. Okay, I hope nakuha ninyo, no, na sabtan ninyo og maayo. Kung panalitan og ibutang talang panalitan patay na, unya criminal yang sa gubang, ang mga tagtungod wala mo claim og civil damages, walay independent civil action nga gifile batok sa akusado, linain silbing nga kaso nga civil. So, wala. Okay? Nalasige, Oliver Ampong Nalwal. Good afternoon, Sir Frank. Nuda Beritas, question ako this afternoon. Pwede ba makasuhan og baygami ang usa ka lalaki og bae nga nagpakasal? Ako lang i-set ang mga elemento sa baygami, no? Baygami, naminyo ka nga minyo ka na daan. The previous marriage continued to subsist sa ato pa nagpadayon. Unya nagpakasal ka ulain.
So, kung filean ka og sumbong nga bigamy, manubag ka kay minyo ka naman daan. Ang angay niyong buhaton, kung gusto ka mo magminyo og lain, putlon usa ninyo ang previous nga marriage. Pwede nga i-annul, pwede sa ubos sa atong family code na gitawag na to declaration of the nullity of marriage, no? Or psychological incapacitated, pwede, no? Pero putlon sa gasto kayo ni. So kung di ka kantos kay di naging siguro ka kapugong kay unsa ba kay imong pasalig diha, naminyo ka, manubag ka ni ana. Lisod, no? Mura bitog siguro ang uban siguro makununa sus di na lang ko magminyo kay may tong dili ko magminyo ba kay way makabuot nako. Walay magbuyag nako nga last set na lang na ha. Nana ba? O kay magpa turatoy og tagay, no? Dugay mo uli sa balay kay tuag kanta-kanta pa dito og matud nila inanalugan no galabi ang inom. Mo man ang uban. Labi na ka ng mga mugaway sigurong ilang pamon-pahon. Ingon na ang sitwasyon. So, speaking of kining bigamy, manubag ka. Ang imuha pautana dire, question ako this afternoon, pwede ba makasuhan og bigamy ang usa ka lalaki o bae nga nagpakasal sa laing nasod? Ay, sa laing nasod din eh. Dili. Dili ni kay criminal man in nature ang bigamy part. Ang jurisdiction, no? Ang criminal jurisdiction, pasabton ta mo ha, ang criminal jurisdiction sa nasod sa Pilipinas batok sa mga tao nga nakaamong o nakasala man panalitan sa sala nga criminal is only limited to the jurisdiction of the Republic of the Philippines. In other words, kung ikaw maghimo og krimen ditong dapita sa gawas, wa milabot na kay ang jurisdiction sa krimen nga mga kaso sa nasod sa Pilipinas ni aragyon gikas Batanes paingon ditong dapitas Hulo-Sulo, gikan dito sa gamayng isla sa Palawan sideward going to Cebu. Ingon na imong imagine nga mao na ang teritoryo sa nasod sa Pilipinas. Anybody who maybe classified as a Filipino citizen nakabuhat og krimen outside the country, wala tay labot niya na. Wala ta kay tuanan na sila ditong dapita sa gawas. Okay? Managlahi bangod, no? Managlahi ang ato ang inunta ang pamalaod na to kung atong itandipod sa uban nga mga kanasuran. Wala tay jurisdiction, pareha na nila po nga kanang ICC nga muklib nga taak sila sa Pilipinas kay ilag yung lungguan sliog si Duterte. Ang tanang mga nabuhat nga sala ni Digong allegedly ni araman nigihimo sa Pilipinas. Anong mga kubi pa anong mangubi pa yun na sila. So I hope na sabtan nimo Oliver Ampong Nalwal, no? Si Oliver maoy nagpangutan na mahitungon nato. Unsa man ni? Bagami ba to imong gipangutana? Korek ko, nagpakasal sa laing nasod. Oo. Dito lugar sila nagpakasal. And there is no such thing as bigamy kay ang bigamy din hiraman sa nasod sa Pilipinas. Okay? Sige, bahala na sila dito. Bahala na sila. Tirita sa Pikas, Nuda Veritas, DXRU, tinahod kong Frank Mendez. Sir, tagaya ako sa tituladong yuta dinhi sa Taguluan. May nagrintas ako yuta. Unsa sa maong
usa sa maong nagrenta sa yuta nagbangag man og dako kay hibuon niya nga sewerage sa iyaha silingan nga nagpliti usab sa ako nga area. Doon na ba siya tulubagon nako or legal nga obligation nga wala man siya mananghid nako without my permission? Unsa man akong buhaton batok sa nagbangag sa ako nga yuta. Masumbong ba nako ni siya sa maong gibuhat unya putol man gyapon? Oo. Putol. Ang akong suggestion mao ni tanawa ang kontrata. I-review sa ang contract unsa nakabutang diha sa inyong kontrata. Kung gitugot, wa kay mahimo. Pero kung panalitan, no? Kung panalitan walay panugot sa imuha, natural mag-react ka gyud. Ipaundang sa ang pagbangag sa mao nga yuta. O kay ikuan lang isubay-subay ang inyong sabot. Mubalik mo sa inyong kontrata. Sa ingon ini mga kasabutan, kontrata gyud dili angay natulimtan labi na yuta. Kay kinigong yuta purbida. Mao gini ang dugukan sa tanang kasamok labi na kundi magakasinabot na mga abang-abang sa mga kuan yuta, no? Unya nga akong advice, ayaw patasa ang term sa kontrata sa yuta. Ayaw. Kay ang uban diha magapos, dili ninyo ma-review. No, kinanglan nga inyo nang reviewon og maayo. No, kung panalitan ingon na, no, nga gaduda ka, may katahap ka, ipaundang sa niya i-review ninyo ang inyong kontrata. Unsay sabot ninyo ditong dapita sa kontrata, mao to'y matuman. Panalitan og gi-prohibit nga bawal na, dili sila or dili gidid-an sa tagiya or bawal gid na. Dili pwede nga mag-invento sila og lain nga kontrata. Kinanglan ang tagiya mahibaw. Kay ang tagiya adunay gitawag nga kanang attributes of ownership ang tagiya, no? Nga pwede siya nga makabuhat na mga kalot-kalot pero tagiya ba siya? No, mao na i-review lang usa na siya, ma'am, sir, ha? O nya dayon magpa-record ka dito sa barangay kapitan. Kay basin og kining mo dako ang istorya, at least dunay idea ang barangay kapitan daan. Okay? O palaban kita sa kapitan, di ginato na malimtan. Lain nga pangutana, Nuda Veritas Sir Frank, asa man mi mo reklamo anang ipapirma manggod mi kay para daw sa BIR, pero ang gibutang nga among sweldo 405 man, nga unta 372 raman among adlawan. Pero gadawat ka sa 405. Nga dawat ka magana kay payroll nimo nga 405. Kining bahin na tan-aw nako, wala may problema, no? O inyo sweldo 405. Kaya ako i-review ha. Asa man mi mo reklamo anang ipapirma manggod mi kay para daw sa BIR. Pero ang gibutang nga among sweldo 405. Okay. Amot ipasabot nimo nga gabuhat-buhat sila og figure. Kay siguro ang tumog og tuyo to show to the office of the BIR nga we are diligent enough to observe or follow sa ato ang pamalaod sa labor. So, basin nag-ingon ang labor nga 405 man ang sweldoan. So, gibutang po 405. Pero actually nyo nga gadawaton, niabot lang og 372 raman ang among adlawan. Ang punta na, asa mo mo reklamo? May tungod man ni sa labor. So, dito tapaingon sa labor. Ang opisina sa
labor kanang gitawag nato og para sa mga reklamo para sa mga reklamo. Ayaw ng Dole Region 10. Okay, ang trabaho nila diha purely administrative in nature, no? Direta sa Dole nga naa diha ang opisina sa SINA, Single Entry Approach. Ang mutagad sa mga mulo og reklamo, ang opisina nila nasa Uptown at bang sa McDonald. So adto dito ka magpakisayod, mangutana ka, mabitaw na kanunay, no, tanawa ni ng building na ng SINA sa Department of Labor or sa NLRC, no? Dagang ginang tao kanunay kay dagang kamulo, dagang ka reklamo, klase-klase lang ang mga mulo og reklamo diha. Pero ang nakayo sa Single Entry Approach SINA, kay di ka na kinanglan mag-hire ka pag abogado. Di ka na kinanglan mag-execute ka pag affidavit. Sa lagtod ka pag-asulti, wa kay gasto. Pakita ka lang dito, no? Unya dayon maghimo kag summary, pangutan-on ka sa taga SINA unsa ilang imuhang reklamo, isuwat ang inyong reklamo. Dili ikaw mo magsuwat sa reklamo, paminawon ang imong reklamo, isuwat na sa representante nato sa opisina kanang gitawag og SINA. Okay? Unya pag human na nagpagpaminaw, magpasalig dayon ang opisina sa SINA, ay kabala ka sir, kay sa sunod semana amo kang ipaatubang sa imuhang agalon. Tuod man, mga 2 days after sa imuhang pag-report diha sa Department of Labor sa SINA, naa na day suwat invitation sa imuha nga maga-invitar diha kanimo nga mutambong ka sa meeting nga schedule na ng adlaw next week. Dito na dayon mo mag-istoryahay. Oo. Unsa may mo reklamo na ko sir kay papirmahon ko sir ng 405. Di man 405 ang dawat sir kay para lagi kuno sa BIR. Nya nag-ingon pa yun ang mga agalon nga tinubang nila na ito. Bala na. Unsaon ninyo pag ang tumong og tuyo sa SINA mag-uliay ang amicable settlement. Dili na mag-away kay sus kapoy kay away. Nya ang uban ana dili makatulon sa garbo. Siya di mahimo. Di mahimo ba kay ako mama maestra. Dili ko inosente, dili ko kan ignorante nga pagataw kay ako ginigbarugan. Anya undang ka sa trabaho, wa ka nay trabaho. Di ba? Nakaroon sa may buhaton nimo. Nga paugat ka man taman-taman diha. Be? Usahay sentido komon, no? Ang pangutanan lang tapasin og dunay gwapong explanation sa labor o sa management. Nga amo lang ning gibuhat sir kay gusto na mo i-comply pero di man ni permanente. Okay. Ang tinuod sir, apiki gyud pa me pero gusto mo ginamo nga i-comply unta ni pero niaman ni na mabot ang panahon labi na kung gahi kag ulo minsan nga bayaran na lang namo sir among obligasyon niya. Sugot ka. Sige daw. Okay. Na sugot ka, way problema. Way problema. Kini compliance lang ni tanaw na ko sa management. Ayo po ako sayop. Okay, na dawaton na to inyong dugang pangutana pinagi sa contact number 0917-704-3210. Okay? Ako balikon para sa iyo para ninyo. 0917-704-3210. Na adun na tayo YouTube channel na ini, no? Subay-subaya lang. Ang gusto ko nga kung paguman ninyo o pagpaminaw, kung galing gusto mo mag-subscribe sa maog programa sa Nuda Veritas program sa YouTube, pag-subscribe lang mo o paki-like, paki-share para makatabang-tabang ta pag-inform, no? Mo may tuyo nining ato programa part pag-inform, pagpahibaw nga to sa mga hingtungdan. Hibaw ko 100% ko nahibaw nga dili tanan kanato ang sangkap, no?
ang hupong sa mga kasiuran, ilabi na ang mga katungod sa katawo. Kining atong ipangisgutan, may kalabutan kini sa pamalaod. So may kalabutan kini sa katungod sa katawo. Kay kung panalitan dili nato gamiton ang atong tagsa-tagsa ka mga katungod, ignorante silbi kita, daog-daogon tapart. May gitong mahibaw ka, di kumutuon na ng istorya. Sulti ni Sir Frank sa Nuda Veritas, mauni. Iisog ka na. Ano man, kay nahibaw ka na mag-unsa imong pagabuhaton. Okay? Sige. Veritas sa lain kadyot lang, ha? Katong sa taguluan nga kalutan iyang yuta, kato nalay buhaton nimo, ha? Diyot kay sa pelaing pangutana. Di ay sumpay kuno sumpay. Daghan nami na mirma, sir, kay hadlok pod sila mawad-an og trabaho. Walay problema, no? Pero kung ang pagperma is against the will, supak po na sa balaod, no? Pero kung pananglitan, mura bitog gaan sa inyong buot, nga mura bitog tabang gamay sa kumpanya, pagsabot gamay sa kumpanya, no? Nga wag yun mo pugsa, wala mo tuo ka diha samtang attempt ka mo sa pagperma sa mong papilis. Okay kayo. Sinabtanay lang Sinabtanay. Mubitaw na diha mismo sa ato aga pamalaod sa labor nga importante kayo nga na ay maayo nga relasyon sa labor management. Importante gyud na kayo. Kay mo man na ang makapawagtang sa gitawag nato kuan kanang dispute, no, sa ato mga trabante og ingon man pod sa mga employer. Ang inatong naon part nga samtang nakakaplag kag trabaho karon, no? Samtang ka trabaho ka karon, magpasalamat ka nga naa ka diha. Usay gud pod na may uban katugkan nagsungay. Nga mura paglabaw siya sa tag-iya sa mga kumpanya. No sir, bawal na. Dili na pwede. Imong tahuron kinahanglan naa kanunay gap. Kay ug mao na nga tong batasan tukod lang imo sir nga kompanya. Nya mga apply na dayon tong imong mga kauban. Kinahanglan sinabtanay malani, di man ta mabuhi og wala sila. In the same manner, ang mga employers di pod mabuhi og wala pod ang mga trabante. Kung ano ni tambayayong lang silbi ni. Tambayayong lang. Okay? Sige, hutan ako ang dugang yung mga pautana din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulubanon. Ako lang i-iris ng uban, ha? Irisong ko lang ng uban kay aron nga mupasok ng ubang mga pangutana. Sanay. Daghan namin na mirma kay hadlok pod sila mawad-an og trabaho. Istorya lang unta gyud. Istorya. Communication ba para walay gap. Communication importante gyud na kayo. Dili pwede nga magbungol ta. Way ayo na, way ayo sulod sa usa ka opisina na magbungol na ay gap wa ginahidungdan. May pay magtanom ka og kamuti kay 3 months after or 4 months makaharvest ka na. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, niya follow-up question. Dugang sumpay, sir, wala man sila nagtuman sa minimum wage law. Ingon pa nila. Ingon ini na i-conflict. Di ba? Ang akong advice, kung wag nata malipay sa ato ang trabaho nga gibuhat sa matag adlaw, gumikan kay ang employer wa makasunod sa minimum wage law. You are no longer happy in your work. Murag tan-aw nimo ngadto sa employer labi-labi ka pangit.
nanimahong ilok may pay sa to katong sulti ni Juan Mystery Man, dili ang tabahong naptalina, mas mayo pa nanimahong ilok. Ang kung doon natay conflict, you are no longer happy. Mura o gasambukol ang imong kuto-kuto, dili nimo matay pananglitan. Ang pagtrato sa imong amo diha kaninyo. Si advice nako, ay kahibos, no? Resign. Ilisod kayo nga naatay mga preconceived notion nga way batasan ni nga mo ang employer diri pare. Ngano man? Ano minimum kana makini pare mo kana unya ka trabaho ka. Nakatawan ka sa imong pare. Wa ka ganay pare nya ka trabaho ka malayo pantang daghan nagsingot nimo pare oy. Ana. So unsay remedy? Ang remedy mao nga magreklamo mo. Magreklamo mo. Mao lang gyapon ang procedure, moadto lang gyapon mo dito sa SINA, sa NLRC. Sa NLRC. Ato dito, ilista man ang inyong mga concern. Kung sa inyong mga mulo, mga reklamo, walay overtime, unsa paniha, isulat man na dito. Unya ipatawag ang agalon. Okay? Mapugsan na lang mi og trabaho sir tungod sa kalisod sa panahon karon. Mao lagi na. Wa mo gitoy mahimo sir. Oo. Kung mag-apply kag trabaho, you have to expect always the worst. Ayaw gipagdahom nga kung pag-apply nimo og trabaho nya madawat ka na ang imuhang opisina aircon naa ka pagyoy biskwit diha nga mag-snack ka with coffee na dili 3-in-1 nga coffee kadtog yung mga granules ang dating, no? Oo. Murag pang executive ang dating. Dili na pwede. Dili na pwede. Na kung panalitan o ganakam trabaho. Abi nimo daghan kayo ako na istorya. Siya, okay naman lang ko sa akong trabaho, sir. Mo ba? Enjoy man ko, bisan og ginagmay lang. May na lang ni kaysa wala. See, kita ninyo. Maingon na gyud. Pero kanang ingon nga murag ka pugos ka lag trabaho ka wa nagyulain, basin makatunan na nimo kadugayan. Di siguro mahatag sa kompanya ang ihatag because ang kompanya wala may iya ay kahatag. You cannot give which you do not have. Alala bunot kas kwarta diha sa imong bulsa nga pagbunot nimo sudlanan man lang sa kwarta ang nabilin, wa na may kwarta ang sulod. Why? Because you have no money to give. So, give and take lang no? Mura bitaw kid pro ko ang dating. Give and take lang Ayaw ba nga himo ang sakit kayo sa ibang murag imong paminaw nga murag gikulata ka ni Manny Pacquiao. Ay, na ana. Buhi lang din ato Kaya ba ka ba, kadaghan ka sa ato mga kaison na nagtrabaho din Ang ubang ka sulingan ni og 120 na 180 ang adlaw. Buti mo naon, kwentahagod. Magbalon pa na sila. Butang talan, 30 pesos. So, ang 180 pila na bilin, 150. Plite ni mo, 20. So, pila na lang nabilin. Gamay na lang yun. Pero anong nabuhi man sila? Nagantos. Gusto gid sila mabuhi. Sige gani pang-interview diha sa merkado. Pang-interview ng mga kilid-kilid o pila ang sweldo. Ay lang pagpaila nga taga Department of Labor ka. Kaya pag ingon og Department of Labor, siya na, sobra pa kami sa minimum.
Na yung mga empleyado nga loyal sa trabaho part. Bahala na kung sa diya. Kay lisod mo sab kaayo no, munay atong naabot sa atong educational qualification silbi. No? Munay atong naabot. Unya gusto ka og arang-arang nga posisyon, di man ginamahatag. Kay siguro munay imong naabot nga kalam og kaybaw. No? Pa kuan lang ta, adjust lang ta og gamay. Adjust lang ta og gamay. Kay muna usahay mapugusta kay way opportunity wa tay trabaho nga ato ang kuri-kurian nato diha, di ba? Lisod kayo natay anak na igatas. Kunya dayon takulahaw lamang nasundan na dayon nato ang anak. Lain na sa kanang gatas ang atong ipahungit niya. Di ba? Okay, nalasige oy may ngapon ni Ma'am Faye Mondia. No? Wa makatext na ko si Ma'am Faye. Siguro busy, no? Kapay mulo siguro sa na siguro trabaho gyud kay tiaw mo dako-dako man ang lugar niya ilahang dendepita sa Pualas sa Baungon Bukidnon. Okay, I hope nagakasinabtan na ita dili ta angay nga masilo, no? Ako gasulti lang ko sa tinuod part, no? Akong tan-awon ang kahimtang. Hibaw-an ta oy. Hibaw-an to. Ang pamonpahon lugar. Pamonpahon. Part, may bawan ni mo ang kini ba experience. Doon ay usa bago pagyug kaayo ko, no? Wa pa ko'y saktong appointment. Pasko ug New Year. Wa ko'y sweldo. Unsa man nimo pag-celebrate sa Pasko? Unsa man nimo pag-celebrate sa New Year? Bag-o ka pa. So akong giatang-atangan ang kahira na maraig ko niya nga ngayo ko gamay sa pitikas para nga naa ko'y mabitbit og mapalit nga pan og peanut butter pag uli na ko panon sa Pasko. At the time natagaan ko niya 50 pesos. Buhi pa ng binatan diya sa Divisoria. So palit ko og isa ka loaf bread. Palit ko og peanut butter. Munay ako ang palit para lang nga doon ako'y makaon sa Pasko 25 December 24 up to 25. Ingon na nakasakit hunonaon part. Kaya ang uban di pwede makatupong ngadto kanila kay insakto man sila. Mga regular naman silbi sila. Ako bag-o pa gyud. Wa pa ko'y appointment kay gi-process pang ako ang appointment ditong Dapitas, Manila. Nebot ang New Year, same scenario. So, na 100 man siguro to ilang hatang nakapalit ko buwad pinikas. Ang buwad nga pinikas unsa niha kining gi sweet and sour. Mao lang yapon peanut butter. Nya pan loaf bread kanadto. Sadya magyapon. New Year pero usay makainuklog ka. Dili ta patas. And you have to accept the reality nga dinhi sa kalibutan di managsama ang atong gulot sa kinabuhi. Ingon na nga sitwasyon. Basta kung makadamag mo sa mao nga sitwasyon, akseptaha kay mao kana ang reward siguro nga gitingal diri kanato sa atong labang makagagahom. Dili angay nimo nang i-reject, i-appreciate. I-appreciate. Manang sinugdanan ako. May ngani kay nadali-dali, no? May arang-arang. Kanadto. Kinsina nako 105. Mag-istorya na lang tanin kanang kuan ba kanang markabahala ng istorya.
105 akong kinsina. Sa matagbuan ga bayan kog refrigerator nga kon on time ang payment 105 ang akong monthly nga bayronon sa refrigerator, ang brand Admiral pagyud. Wapo nga klase. Bago pa na ako nabaligya, imagine nimo. So, ingon na lang kinabuhi, akseptahon nimo. Kung masakit man o matamis para kanimo, wa kay mahimo part. Kay kining tanan di man ni binuhat sa katao. Kaya kung binuhat pa ni kuliro, ako tuwan sa kuliro, ako yung sudyaan taman-taman sa ginawa. Kaya nganong ingon niya na ang pagtratar, di man di kapatas. Di ba? Sige, katapusan lang ha. Mapugsan na lang mi og trabaho sir tungod sa kalisod sa panahon karon. Bitaw-bitaw, oo. Antos lanta. Okay. Ako, doon ako'y parente part dito sa Cebu, ako hometown. Ga-working siya, anton nga working, may na yung kamtang, karon tagayan na sa dako nga negosyo. Di na ito matag na ang panahon, di ba? Oo. Sa higod po, kita may pagka-bilyako masabta. Hukman man nato diretso ang sa katao. So, ingon na lang ni anak kay Apiki Mantasora. Sa mga reklamong ingon na ini, tanaw ni mo nga, di ka gyud makatay, di ni mo pwedeng madawat, murag kasukaon ka nga magasudong sa kahimtang. Nga, dili na, tanaw ni mo, dili ka pwede ni anak. Mangita ka og mga remedyo. Dini, sa atong programang Pulso, sama nining pangayo sa mga suggestion. Sayon, kining NLRC, kining SINA, Single Entry Approach nga lamisa or opisina na diha, approachable na sila. Dili ka angay magduha-duha pagduol. Dili ka angay magduha-duha. Mag-istorya man gyud mo, ang tag-iya og ikaw mismo hingtungdan. Nya, siya na day mag-referee. Unsa man maka na makina, sige ha, kasi nabot na maka. Unsa makita ta sa sunod ato ra ning solbaro na dayon na kuan mo kani nana. Tiwas. Pero ako lang advice ninyo, once nga naa ka diha, itagaan ka og opportunity sa pagtrabaho. Love it. Dili pwede nga murabitaw passing lang. No. Samot na siguro din sa atong programa. Sinoon sa man na si Frank mura magwaganahin magprograma. Ay, mga higala, may hapon, mo kini. Tawan na magikayo, no? Okay, nala sige. Sa tanan nga nakapadangat sa maong pangutana dinhi, thank you so much. Sa uban na ito mga tigpaminaw, din ninyo matagnaan, basig doon na kamoy mga pauta na sa umabot, ay mo pagduha-duha, ipadala na sa 0917-704-3210. Ha? Sige, kining hurot-hurot na mga itong oras, musunod ang mga balita sa Di Badugay. Sagaan sa itong kadyod lang ako basahon sa ang importante nga iskutan. Karugabi alas 6 ni ang takna sa kagabion. Kadyot lang ha. Ako sang subay-subayon. Niara, malipay ang Ginoo kung magsigi kitag ampo ug moingon, Ginoo, tabangi ako. Akong balikon ha. Malipay ang Ginoo kung magsigi kitag ampo ug moingon, Ginoo, tabangi ako. Karong gabi ini alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programa ni Ma'am Girlie Kalipay nga Mulahutay. Kuyog karong hapuna, Ricky Langga, kami moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Mayong hapon.